Hi mga beloved viewers, so ang pag-usapan po natin ay tungkol man sa Leo Port 2025. Kumbaga, the whole 2025, ano yung naghihintay sa kanila. At bago yan, tingnan natin kung ano yung nangyari sa 2026 sa Leo. Well, okay naman, may mga plano lamang na mga plano na medyo hindi natuloy, medyo hindi pumabor yung tadhana sa kanila, pero ganun pa man, may mga pangit na nangyari, no, sa lahat ng bagay, pero ganun pa rin naging matatag ang Leo sa mga pagsubok. Hindi naman masyado nila na-enjoy ang 2020, ang ilan, no, hindi nila masyado na-enjoy ang 2024 kasi nga dahil sa mga hindi magagandang na experience nila for the whole 2024. Okay, ano ang sinasabi sa Leo sa 2025? Ano ang sinasabi? No, sa month ng January, no, kailangan kang matuto sa mga bagay na sa buhay para hindi ito mangyari ng month ng January, no, para ito ay maglaho. Kasi kapag hindi nangyari yun pa rin ang magiging sitwasyon mo sa 2025 ng January. Pagdating naman ng month ng February ng 2025, no, parang dadating susuko ka na hindi mo na kaya. I-let go mo na yung dapat i-let go. Parang this appropriate time para gawin ang mga bagay na nagpapabigat sa buhay mo at iwan mo. Pagdating naman sa March, no, yung mga bagay na gusto mo, mabibili mo naman. Meron ka rin makikilala sa mga single na Leo. Parang halos paglaban mo ang relasyon na ito para manatili ito sa iyo. Ayan. No, sa mga single to, no, sa mga may asawa na okay na. Pagdating naman ng April, yun nga, marami kang gustong gawin pero hindi mo pwedeng magawa, hindi mo magagawa dahil sa karamihan ng mga bagay na pumipigil sa iyo. Ayan, tapos lack of opportunity. Parang nag-iisip ka, ano ba tong buhay ko? Parang ang tagal-tagal ko namang ganito, parang hindi ko pa rin magawa ang gusto ko. Yan ang papasok sa isip ni Leo. Pagdating ng May, syempre mag-iisip ka kung ano yung mga bagay na kapag na gagawin mo. Okay naman to, maaari itong magbunga, kaya lang parang may isang bagay kang isasakripisyo para mangyari ito. Okay? Para pagdating ng June, enjoy mo na lang yung mag-enjoy ka sa buhay. So, balik bawas-bawasan din ang pag-enjoy masyado, no? Naman ang July, kasi baka naman mamaya hindi mo babalanse, magkaroon ka ng problema. Pagdating naman yung August, okay naman ang takbo sa'yo ng August. Yun nga lang, yung plano mong pag-travel sa abroad, sa ibang bansa, yung mga gusto mong gawin, parang hindi siya mangyayari. Siguro dahil baka ilalaan mo sa sarili mo sa ibang bagay na mas mahalaga, no? Like negosyo. Kasi may nakikita akong negosyo dito eh. Pagdating ng August, no? Takbo ng negosyo, okay. Kaya may enjoy mo yung buhay mo. Yan, September, medyo mapopostate ka dahil iungat ka sa mga taong manluloko at manggagamit. No, pag month ng October, ganyan, no, medyo mapapaaway ka, ingat para avoid na demanda. November, ganun, may taong susubukin ka, naku, baka ipakulam ka. Pasalamat ka, may kaibigan ka na pwedeng sumalo sa'yo para yung kulang na yan mawala kasi lalapitan ka ng taong galit sa'yo ng November na yan na talagang gustong gumanti sa'yo. Pagdating ng December, may kakatanggap ng isang regalo sa 2025 at the same time trabaho na magbibigay sa'yo ng maganda sa inarap. Ito yung isang pinakamalaking sorpresa ng langit sa'yo na hindi mo akalain sa 2025 ng December. Ayan, subalit mag-ingat lang sa mga bago sa mga taong pinagkakatiwalaan. So, magiging siksik, hindi ka umaapaw. So, kung medyo maganda nung nakaraan, ngayon, medyo lalapitan ka ng mga pagsubok for the whole 2025 mo, kaya for the whole year ng 2025. So, pray. Wala yung kisip sa pray, okay?